Good day everyone, ang ipapaliwanag ko ay about workshop na kabilang sa learner-centered strategy. Ang workshop ay isang interactive and collaborative learning session kung saan dinidevelop ang skills ng mga students. Ini-encourage sila na magkaroon ng active participation about their knowledge and ideas. Sinasabi na mayroong apat na basic parts ang workshop. Ito yung opening, mini lesson, work time, and debriefing. Opening sa part ng workshop. Ito yung opportunity na mag-share ng ideas yung mga students para sa kanilang learning targets. This mini lesson. The teacher, ang teacher ang magsisilbing facilitator and magpo-provide siya ng direct instruction para sa buong klase. So, yung work time. Students get to dig and practice the learning. Yung natutunan nila sa mini lesson na pinrovide ni teacher. Ito yung pinaka-importanting part ng workshop. And ito yung pinaka-mahabang period kung saan sila magpa-practice and i-apply nila yung mga natutunan nila during the mini lesson. Halimbawa sa work time, ako yung teacher. Tinuro ko yung mga students ko na i-perform yung phases of exercise na tinuro ko during our mini lesson. So, habang nag-share sila ng mga ideas during their groupings, magko-confer ako sa bawat grupo ng 2 to 4 minutes. Ang purpose of conferring ko is to poll at i-assess yung mga students about their learnings na binigay ko during the mini lesson. When I confer, I try to figure out what the students know and what they need so they can continue doing the work on their own. Ang goal ko ng conferring is not to fix my students but rather to provide support about their ideas and scaffolding. Students should be the one engaged in the critical thinking. Yung pinaka-last sa basic parts ng workshop is yung debriefing. So, kadalasan may encounter ito sa end ng workshop. Binibigyan ng pagkakataon yung mga students na mag-reflect sa ginawa nilang activity or kung ano yung natutunan nila during the workshop or during the day. Hey, good day everyone. I am Ma'am Dilan. So, I will be your facilitator for today. So, magkakaroon tayo ng mini lesson about cardiovascular endurance. So, any idea guys? Nakakatulong po sa breathing. Okay, sa increase yung heart rate. Hindi tama. So, sinasabi na yung cardiovascular endurance ay way ng pag-estima ng isang tao ng kanyang physicalness, kung paano ka maging physically fit. Sinasabi na yung mga tao engaged sa cardiovascular exercise or cardiovascular endurance ay nai-improve yung kanilang breathing at yung kanilang respiratory system. Bakit nga ba importante yung cardiovascular endurance? So, yung cardiovascular endurance, nag-help siya para mas maging better yung pag-circulate ng dugo sa ating katawan. Ito yung source ng fuel at ng cells at ng tissue sa ating muscles. Okay? Ano ba yung mga tinitingnan or sang organ ba nakakatulong yung cardiovascular exercise? Yung cardiovascular exercise, sinasabi na nakakatulong siya sa lungs and heart natin para sa pag-supply ng oxygen sa ating katawan habang tayo ay nag-exercise. So, ano-ano ba yung mga exercise na pwedeng ma-improve yung cardiovascular endurance natin? Jumping jack. Okay? Jogging, what? Okay, lahat yun pwede. Nakakatulong din sa cardiovascular endurance yung mga walking, yun gaya nga sabi ni Giselle, yung jumping jack. Tapos, yung squat hop, butt kick, and squat jump,
Lastly, yung simpleng pag-akyat lang sa hagdan, stair climbing. So, igugrupo kayo sa tatlo, tapos ipapakita niyo sa akin kung ipapakita niya sa akin yung mga sinabi kong exercise sa pamamagitan ng sumba. So, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, pwede din yung yung clamp underneath. Pwede yun. 2, 8, ganito din. Try natin, kampan. Sa right din tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun. Let me lift this. Paano yun? Paano yun? Yung kalantagan na natin yung kaibig. Then, okay, wait lang guys ha. So, pag alam nyo, di ba, yung tinuro ko sa inyo before na pag nag-exercise kayo, magsisimula kayo syempre, pag nag-exercise, di agad kayo magpo-proceed sa mismong exercise. Magsisimula kayo syempre, may warm-up yan. Para maiwasan natin yung sprain or yung magka-injury tayo. Syempre, warm-up muna, stretching, tapos yung proceed kayo sa exercise. Pag kaya, syempre, magkakaroon kayo ng cool down para maiwasan yung injury. So, tapos na yung binigay ko sa inyong oras para sa pag-sharing ng mga ideas na regarding sa sinabi kong gagawin yung cardiovascular exercise na gagawin nyo siyang pasumbang. So, andito kayo para i-perform yung ginawa nyong activity. Ayun, tapos na yung binigay ko sa inyong activity na i-perform nyo siya. So, ngayon, magre-reflect tayo sa mga natutunan nyo regarding our mini lesson about cardiovascular exercise. So, magre-reflect kayo sa mga natutunan nyo, sasabihin nyo sa akin kung ano yung mga ideas or bagong knowledge na na-learn nyo sa workshop natin today. Natutunan ko yung mga proper ways para bago mag-exercise. Like, una warm up muna, sunod stretching, tapos conditioning, tapos cool down. And cool down. Yan, yung sinasabi ni Jennifer is about siya sa 4 phases of exercise. Para yung sinasabi niya bago tayo mag-exercise, maiwasan yung mga injury or ma-sprain yung paa natin. Ikaw, Donna. Natutunan din po na ma-improve yung cardiovascular endurance sa pamamagitan ng pagsayaw. Oo. Yung dance kasi, isa siyang way para mas ma-enhance natin yung cardiovascular endurance para mas maganda yung maging flow ng blood, circulation ng blood natin throughout our body. So, ikaw naman, Giselle, ano naman? Sa akin, pinatutunan ko dito yung different kinds of exercise na nakakatulong sa cardiovascular endurance, pati na rin sa respiratory system. Gaya ng anong mga exercise yun, yung mga about yung mga tinuro ko kanina sa mini lesson. Gaya po nun sa squat jump, jumping jack, sa pagja-jogging din. Okay. Ayun nga yung sinabi nga ni Michelle, nagdagan ko lang ng konti. Yung squat jump, yung simpleng paglalakad lang na i-enhance or na-improve natin yung cardiovascular endurance natin. Simpleng pag-akyat lang sa hagdan, pag-jogging, jumping jack. So, mahalaga yan para ma-improve yung
cardiovascular endurance. So, yung pinagawa ko sa inyo, pinag-exercise ko kayo para ay na malaman nyo kung ano at kung paano ito nakakatulong na ma-improve yung lungs at ang heart natin.